Laptop na hindi nag-on o ayaw mag-display? BIOS issue nga ba? Tara alamin natin. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng BIOS issue ang mga laptop. Ito kasi yung unang software na tumatakbo or umaandar kapag binubuksan ng laptop. Pag nagka-problema ito, pwedeng hindi mag-on o mawala ng display. Isa sa mga common cause kung bakit ito nangyayari, number 1, corrupted BIOS firmware. Paano nangyayari? Ito yung kapag naputol ang kuryente habang nagba-BIOS update, nag-crash ang laptop habang nagka-flash ng BIOS, mali ang BIOS file na na-install, or hindi compatible ang BIOS version. Yung mga symptoms or yung mga signs niya is pag walang display, pag fan lang yung umiikot, or umiilaw yung keyboard lights pero walang boot or continuous reboot. Number 2 is failed BIOS update. Minsan successful ang download pero hindi natapos ang installation. For example, low battery habang nag-update, natanggal yung charger o kaya pinatay yung laptop habang nag-update. Ito yung mga dahilan kung bakit nire-recommend talaga na kapag nag-update ng BIOS, huwag ginagalaw yung laptop. Number 3 is corrupted BIOS chip. Ang BIOS ay nakastore sa maliit na SPI flash chip sa motherboard. Pwedeng masira to sa power surge, static electricity, aging component, or factory defect. Kapag sira mismo yung chip, kadalasan kailangan na siya i-reprogram or palitan. Pwede ring short circuit o motherboard component failure. Hindi lahat ng BIOS issue ay BIOS talaga. For example, shorted ang 3V BIOS rail, or sira ang voltage regulator ng BIOS, corroded components dahil sa liquid damage. Kapag walang tamang supply voltage ang BIOS chip, hindi ito mababasa ng CPU. Pwede ring CMOS battery problems. Kapag mahina o patay ang CMOS battery, nawawala ang BIOS settings, mali ang oras at petsa. Minsan hindi nagbubut ng maayos ang lumang laptop. Sa modern laptops, bihira lang ito maging cause ng no power, pero pwede pa rin siya maging cause ng boot issues. Pwede ring wrong BIOS settings, halimbawa na disable ang integrated graphics, mali ang boot mode, overlock settings na hindi stable, secure boot configuration issues. Kadalasan naayos ito by the use of BIOS reset o CMOS reset. O kaya liquid damage, kapag nabasa ang motherboard, nagkakaroon ng corrosion, napuputol ang BIOS communication lines, nagsushort ang BIOS circuit. Minsan BIOS ang unang pinaghiinalaan pero ang totoong problema ay corrosion sa paligid ng BIOS chip. Pwede ring CPU or RAM problems. May mga pagkakataon na mukhang BIOS issue pero ang totoong problem ay defective RAM, faulty CPU, dirty RAM slot. Dahil hindi makapag-post ang system, madalas na pagkakamalang BIOS failure. Habang tumatagal ang laptop, humihina ang capacitors, lumalala ang solder fatigue, lumiliit ang stability ng power rails. Maaaring ito magdulot ng random BIOS corruption o boot failures. So, paano ito dinadiagnose ng technician? May 3.3 voltage ba ang BIOS chip? May clock signal ba? May SPI communication ba sa pagitan ng CPU at BIOS? Nababasa ba ang BIOS gamit ng programmer? Corrupted ba ang BIOS dump? May short ba sa BIOS rail? Kailangang i-reflash o palitan ng BIOS chip. Sa case pala ng laptop na to, nag-reprogram tayo at cleaning na rin. Sa board level repair, BIOS issue doesn't always mean sira ang BIOS chip. Maraming laptop ang dumarating na may diagnosis na BIOS problem. Pero pagkatapos ng thorough inspection, ang tunay na cause ay maaaring shorted power rail, sirang EC firmware, liquid damage, o iba pang motherboard faults. Kaya